Magandang tanghali po. Oras na para sa maiinit na balita. Mainit na balita, bagyo na ang low pressure area na nasa Philippine Sea. Tinawag ang Tropical Depression Wilma, ang unang bagyo ngayong Disyembre. Nagpapaulan na yan sa Northern Samar at Eastern Samar at asahang lalakas pa ang mga pag-ulan sa mga susunod na oras ayon sa Pag-asa. Namataan ang bagyong Wilma 650 kilometers silangan ng Eastern Visayas kaninang alas 8 ng umaga. Taglay nito ang lakas ng hangin na hanggang 45 kilometers per hour. Mataas pa rin ang tsansa ng bagyong Wilma na maglandfall sa Eastern Visayas o Caraga Region. Tutok lang po sa Balitang Hali para sa 11 AM Pag-asa Bulletin kaugnay sa bagyong Wilma. Hindi madaanan ng ilang kalsada sa Polomolok, South Cotabato kasunod ng malakas na pag-ulan doon. Kami yung tamagi guys, pinagali kay... Kuha ang video na yan sa Barangay Poblasyon. Gumuho ang malaking bahagi ng daang yan dahil sa malakas na pag-ulan at pag-agos ng tubig mula sa bundok. Inabisuhan na ang mga motorista na humanap muna ng alternatibong ruta. Ayon sa Pag-asa, ang pag-ulan ay dulot ng localized thunderstorm. Bilang paghahanda naman sa bagyong Wilma, simula kagabi nag-anunsyo ang Land Transportation Office sa Bicol na iwasan ang non-essential travels, lalo na sa mga sasakyang babiyahe pa Masbate, Catanduanes, Visayas at Mindanao. Yan ay para maiwasan ang congestion sa ilang pantalan sa Sorsogon at Albay. Ang Coast Guard naman sa Catanduanes pinagbabawalan ng pumalaot ang ilang sasakyang pandagat bilang paghahanda sa bagyong Wilma. 2 beses pumutok ang Bulkang Taal kaninang madaling araw. Ayon sa Phoenix, nagkaroon ng tig-2 minutong minor phreatic at phreatomagmatic eruptions ang bulkan. Nagbuga ito ng mahigit 1,000 metrong usok o plume bago mag-alauna ng madaling araw. Matapos ang ilang minuto, may sunod itong nagbuga ng incandescent ballistics o mga nagbabagang bato at iba pang debris na aabot sa 300 metro ang taas. Nananatili sa Alert Level 1 ang bulkan. Mahigpit pa rin ipinagbabawal ang pagpasok sa Taal Volcano Island at pamamalagi sa Taal Lake. Sa ibang balita, mismong tiyuhin niya raw ang pumatay sa isang lalaki sa Malabon. Ang suspect itinuturong nanaksak din ng kapitbahay na matagal na umano niyang nakaalitan. Balitang hatid ni Bea Pinla. Nabulabog ang mga residente ng Barangay Tonsuya, Malabon nitong Miyerkules nang magkagulo sa isang bahay doon. Dinig mula sa loob ng bahay ang sunod-sunod na sigaw na humihingi ng saklolo. Hindi gaanong nahagip sa CCTV ang nangyari. Pero pinagsasaksak na pala ng 64 anyos na lalaki ang kapwa niya senior citizen na kapitbahay. Sugatan ang biktima. Kung nakatalikod ako, patay ako. Mabuti humarap ako kahit ako gumanon na siya sa akin. Saksak agad. Ito. Nasalo ko man. Nagwasiwas na sa akin yan. Nadamay rin ang asawa ng biktima at iba pa nilang kapitbahay na tumulong para agawin ang patali mula sa suspect. Si nanay inaagaw yung kutsilyo. Pumasok ako doon tapos inagaw ko. Pinilit naming kuanin yung patalim. Parang ang nanlilisik yung mata ng yung tao. Ayon sa biktima, matagal nang galit sa kanya ang suspect. Mga 5 taon, blinater ko yan kasi binabantaan ako, manigurado ako. Kasi salita ng salita yun sa taas, sa akin ang laban. Hindi ko alam kung anong bakit Bago pa ang pananaksak sa bahay ng biktimang senior citizen, napatay daw ng suspect sa saksak ang 33 anyos niyang pamangkin sa mismong bahay nila. Narinig ko na ang lakas ng sigaw. Umakyat ako, sabi ko nag-away na naman itong dalawa. Pakita ko yung anak ko. Duguan na ganyan na sa dibdib niya. Hawak-hawak niya ng dibdib niya. Tapos gaganyan ng pa ako, nakapatid pa, ambahan niya pa ako ng ganyan. Ayon sa mga kaanak nila, madalas magtalo ang magtiyuhin. Pero hindi nila inakalang hahantong ito sa karumal-dumal na krimen. Napakasakit. Napakasakit ang ginawa niya. Talagang dapat magbayaran niya yun. Dati na pong marami na siyang kaso pero hindi lang nabubunyag. Kasi takot nga si mama, baka mapatay kami lahat. Hindi lang adik sa labas ang pwedeng
pumatay sa atin. Pwedeng sa loob ng bahay. Yun lang po. Tito ko pa po. Naaresto kalaunan ng sospek. Nung rumisponde yung mga kapulisan doon sa pangyayari, ngayon, nakuha nila yung suspect, tapos sumunod yung barangay. No, sinecured yung lugar para wala nang magugulo. Tapos pinusasan ng mga pulis yung suspect para dalhin sa istasyon. Nahaharap ang suspek sa reklamong murder at frustrated murder. Sinusubukan pa namin siyang kuhanan ng pahayag. Bea Pinlac, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito ang GMA Regional TV News. Mainit na balita mula sa Luzon, hatid ng GMA Regional TV. Hinuli ang isang lalaking nanggulo sa isang laundry shop sa San Fernando, Pampanga. Chris, ano ang ginawa ng lalaki? Connie, ginawa umanong human shield ng lalaki ang babaeng empleyado ng laundry shop. Ayon sa mga otoridad, biglang pumasok ang lalaki sa laundry shop, hinawakan ng biktima at tinutukan ng patalim. Sinasabi raw noon ng lalaki na may humahabol sa kanya. Agad namang rumesponde ang mga pulis at hinuli ang lalaki. Hindi na siya sinampahan ng reklamo matapos na patawarin ng biktima. Ayon sa pulisya, ite-turn over siya sa DSWD dahil wala na umano siyang pamilyang mauwian matapos na makalaya sa kulungan kamakailan. Wala siyang pahayag tungkol sa pagsugod niya sa babaeng empleyado. Sugatan naman ang dalawang sakay ng isang bangka matapos na makabanggaan ang isang barko sa Matnog, Sorsogon. Dinala sa ospital sa Matnog ang isa sa mga biktima. Kritikal naman ang kondisyon ng isa pa na dinala sa ospital sa Sorsogon City. Ayon sa mga otoridad, nakatakdang magharap kasama na ng Philippine Coast Guard ang mga kapitan ng bangka at barko. Huli kam sa Antipolo, Rizal ang pamamaril sa isang babaeng 22 anyos. Ang suspect umamin sa krimen at sinabing inalok siya ng biktima ng iligal na droga. Balita hatid ni EJ Gomez. Naglalakad ang babaeng yan sa kalsada ng Barangay Kupang sa Antipolo City pasado alas 12 ng madaling araw kahapon. Kasunod niya ang isang lalaki na biglang bumunot ng baril at pinaputukan sa ulo ang babae. Natumba ang babae, tumakbo sa eskinita ang gunman. Ayon sa pulisya, may kaugnayan sa droga ang motibo sa pamamaril sa 22 anyos na biktima. Yung si victim, yung babae, is inalok yung ating suspect ng di umano ng hinihilalang drugs. Hindi pumayag si suspect na kunin yung inaalok ni victim. Pinagmumura or sinabihan ng mga di magandang salita itong si suspect at sumama ang loob nitong si suspect. Isang residente ang nagsumbong sa mga otoridad ukol sa nakatakas na sospek. Natuntun siya sa isang bahay sa Barangay Kupang. Tugma raw ang suot na shorts at tattoo ng sospek sa nakuna ng CCTV. Na-recover ang ginamit na baril malapit sa pinangyarihan ng insidente. Aminado ang sospek sa krimen. Aniya, nakikipag-inuman daw siya sa birthday ng kapatid niya nang lapitan siya ng biktima. Tapos dumaan po siya doon. Ayun na po yun, ninalok na po ako ng droga. Hindi ko po kinuha, pinagmumura na po ako. Tinuntan ko po siya, kinuha ko yung baril ko. Yun po, binaril ko po siya. Itinanggi ng ina ng biktima na nagbebenta ng droga ang kanyang anak. Walang kamuang-muang na binaril yung anak ko. Walang kalaban-laban, yung babae yun. Hindi siya nagbebenta ng droga. Naharap sa reklamong murder ang suspect na nasa custodial facility ng Antipolo Police. EJ Gomez, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Pinagpapaliwanag ng National Bureau of Investigation si Bansud Oriental Mindoro Vice Mayor Alma Mirano sa gitna ng investigasyon sa flood control project sa lalawigan. Batay sa dipina kay Mirano, pinapupunta siya sa NBI bukas, Biyernes, 1:00 ng hapon. Nauna nang inamin ni Mirano na siya ang may-ari ng bahay sa Quezon City kung saan naaresto noong November 23 si dating DPWH Mimaropa Planning and Design Division Chief Dennis Abagon. Pinauupahan lang daw niya ang bahay at wala siyang kaugnayan kay Abagon. Sinusubukan pang kunin ng GMA Integrated News ang pahayag ni Vice Mayor Mirano kaugnay sa supina ng NBI.
Si Abagon ay kabilang sa mga akusado sa mga kasong graft at malversation kaugnay sa 289 million pesos na substandard road dike project sa bayan ng Nauhan. Kinukwestiyon ng ilang kongresista ang kredibilidad ng Independent Commission for Infrastructure kasunod ng pag-resign ni dating DPWH Secretary Rogelio Singson bilang ICI Commissioner. Tingin ni House Infrastructure Committee Chairman Terry Ridon, lalo pang mahihirapan ng ICI sa investigasyon nito lalo na't mahalaga ang malalim na kaalaman ni Singson sa sistema at kalakaran sa DPWH. Sabi naman ni ML Party List Representative Laila de Lima, malaking kawalan si Singson sa pagsusulong ng tunay na independent, transparent at komprehensibong investigasyon kaugnay sa katiwalian sa flood control projects. Tanong naman ng Makabayan Black, napupolitika ba ang investigasyon ng ICI kaya nag-resign si Singson? Sabi naman ni DPWH Secretary Vince Dizon, alam na niyang magbibitiw si Singson para raw matutukan ang pagtulong sa ahensya. Bago si Singson, nag-resign din si Baguio City Mayor Benjamin Magalong bilang ICI Special Advisor matapos sabihin ng Malacanang na pinag-aaralan kung wala bang conflict of interest ang posisyon niya sa komisyon sa tungkulin niya bilang alkalde. Specifically, ang sabi niya sa akin, gusto niya akong tulungan, gusto niyang tulungan si Presidente sa pag-implement nung 18 Major River System Master Plan, no, for flood mitigation na sinimulan niya nung siya ay DPWH Secretary na unfortunately hindi na-implement. Mahigit 100 motorista ang natikita ng MMDA sa pagsuyod nila sa mga alternatibong kalsada, pa-EDSA at business center sa Quezon City. May ulat on the spot si Luisito Santos ng Super Radio DZBB. Luisito? Connie, inisyuhan ng notice sa pamagitan ng no contact apprehension policy ng MMDA ay ng mga motorista na lumawag sa iba't ibang batas trapiko sa Cubao, Quezon City ngayong umaga. Kabila ng mga sinuyod ng MMDA Street Traffic Action Group o MMDA STAG ay ilang kalsada sa Barangay San Roque. Kabilang ang kahabaan ng 20th Avenue, 18th Avenue, 6 Camarilla Street, 2nd Camarilla Street at East Road na bahagi ng mga alternatibong ruta patungong EDSA at Araneta City. Kabilang sa mga ina-issuean ng notice of violation ay mga sasakyang nakaparada sa kalsada at yung mga lumabag sa one-side parking. Hindi yung mga nakaparada naman sa garahe pero nampas sa kalsada at bangketa. Na-issuean din ng notice ang isang sasakyang kinukumpuni sa bahagi naman ng 14th Avenue. May isang rider din ang na-issue ng notice dahil sa pag-aangkas ng walang suot na helmet at wala rin dalang lisensya. Ayon kay MMDA Stag Chief Colonel Bong Nebriha, layo ng kanilang operasyon na malinis sa mga kalsada na malapit at papunta sa mga pasyalan at mall na inaasahang dadagsahin ngayong Kapaskuhan. Aabot sa higit sa 100 notice ang inisyu ng MMDA Stag sa mga sasakyan at mga motoristang lumabag sa mga batas trapiko. Balik sa iyo, Connie. Maraming salamat, Luisito Santos ng Super Radio DZBB. Mga mare at pare, 26 years na ang paborito ninyong kasama tuwing almusal, ang unang hirit. Bilang bahagi ng week-long celebration, mga bigating kapuso stars ang guest this morning ng Harana, sina Mark Bautista at Christian Bautista. Game rin silang nakipagkantahan with UH Barkada. Maaga ring gumising si Mamang Pokwang para ituro ang kanyang special laing. Naging kwela pa yan sa pagsabak ni Pokwang sa Sagot o Sayaw Challenge. Tomorrow, Friday, abangan ang iba pang sorpresang hatid ng UH Barkada. Kabilang po ang mga dati at kasalukuyang senador sa mga inirekomenda ng ICI sa Ombudsman na imbestigahan kaugnay sa flood control projects. Ang ilan sa kanila pumalag sa alegasyon at sinabing patunay ang referral na walang sapat na ebidensya laban sa kanila. Balitang hatid ni Joseph Morong. Ang hustisya ay istrikto. Sa ikawalong referral nito sa Ombudsman, 10 ang inirekomenda ng Independent Commission for Infrastructure o ICI na kasuhan ng plunder, direct o indirect bribery at corruption of public officials. Kabilang dyan si dating Senador Bong Revilla. Ilan sa mga pinagbasehan ng rekomendasyon ng ICI ay yung mga sinumpaang salaysay ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo na isinumite niya sa komisyon. Why did we give weight on the affidavit of Yusek Bernardo? Well,
I see sincerity on his part. Noong humarap sa Senado si dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo, sinabi niyang personal siya naghatid ng kahong-kahong pera na nagkakahalaga ng 125 million pesos kay Revilla sa bahay nito sa Cavite noong 2024. Iba pa raw yan sa 250 million pesos na hinatid rin daw niya sa bahay ni Revilla bago magsimula ang kampanya para sa 2025 elections. Ayon sa tagapagsalita ni Revilla, umpisa pa lamang ay handa nang humarap sa ICI si Revilla pero hindi raw siya binigyan ng pagkakataong madepensahan ang kanyang sarili. Ang mga nagdawit daw sa pangalan ni Revilla ay kasama sa mga bumuo at nagpatakbo ng sindikato na ani ay nakinabang sa bilyong-bilyong pisong pondo. Oras daw na mabigyan ng pagkakataon ng ombudsman na kahanda raw si Revilla na sagutin ang mga paratang. Bukod kay Revilla, pinakakasuhan din ng kaibigan at campaign donor ni Senador Chis Escudero na si Maynard Ngu, pinsan ni Senador Mark Villar na si Carlo Aguilar, aide ni dating Senador Nancy Binay na si Carlene Yap Villa, staff ni dating Senador Grace Poe na si JY De La Rosa at isang Mrs. Patron. Gayon din ang mga opisyal ng DPWH na sina Jean Ryan Altea, Gerald Opulencia, Manny Bulusan at Ruel Umali. Sa salaysay ni Bernardo, sinabi niya naghatid siya ng kabuang 280 million pesos para kay Escudero na inihatid niya sa building na pagmamayari ni Ngu. Si Villar kumi-kickback naman daw sa mga pondo para sa EDSA at sa maintenance ng mga creek at iba pang daanan ng tubig at idinaan umano ang mga komisyon sa pinsan ni Villar na si Carlo. Si Binay aabot daw sa 15% ang kickback na kinukubra raw ng aide nitong si Yap Villa. Si Poe humiling daw ng mga proyekto kay Bonoan sa pamamagitan ng kanyang staff na si De La Rosa at nakakuha raw ng 20% na kickback na kinolekta raw ng isang Mrs. Patron. Walang inirekomendang kaso laban kina Escudero, Villar, Binay at Poe. Pero pinaimbestigahan sila ng ICI sa Ombudsman para sa case build-up. Ayon kay Poe, ang rekomendasyon ng ICI na i-refer siya para sa investigasyon ng Ombudsman ay patunay na hindi sapat ang ebidensya para sampahan siya ng reklamo. Sa isang pahayag, sinabi naman ni Villar na ang desisyon ng ICI na i-refer ang kanyang kaso sa Ombudsman ay patunay na walang basehan ng mga alegasyon laban sa kanya. Handa raw siyang sumailalim sa investigasyon ng Ombudsman. Sinisikap pa namin makuha ang pahayag ni Escudero at Binay pero dati na nilang itinanggi ang mga paratang ni Bernardo. Sinisikap din namin makuha ang panig ng iba pang nabanggit sa ICI referral. Nagsumite naman ng dagdag na ebidensya ang ICI sa Ombudsman laban kina dating ako Bicol Representative Saldico, dating DPWH Secretary Manuel Bonoan, dating DPWH Undersecretary Catalina Cabral, Bernardo, COA Commissioner Mario Lipana, mga dating DPWH engineer na sina Henry Alcantara, Bryce Hernandez at JP Mendoza. Sinisikap din namin makuha ang kanilang panig. Joseph Morong nagbabalita para sa GMA Integrated News. May init na balita, pinaliwanag ni dating DPWH Secretary Rogelio Babes Singson kung bakit siya nag-resign bilang Commissioner ng Independent Commission for Infrastructure. Sa pagharap ni Singson sa media kaninang umaga, hindi na raw kaya ng kanyang katawan ang mabigat na trabaho at stress na kanilang ginagawa sa ICC o ICI. Sa edad niyang 77, pabalik-balik na rin daw siya sa ospital para sa kanyang kalusugan. Sabi ni Singson, nagpasa na siya ng kanyang irrevocable resignation at mananatili na lamang sa pwesto hanggang December 15. Hinihintay pa kung tatanggapin ito ni Pangulong Bongbong Marcos. Ang buong detalye ihahatid namin maya-maya lang. Kaugnay ng pagbibitiw ni dating DPWH Secretary Rogelio Singson bilang ICI Commissioner, kausapin natin si ICI Executive Director at Spokesperson Attorney Brian Hosaka. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Good morning, Rafi. Good morning, Connie. Apo, kasunod po ng resignation ni dating DPWH Secretary Rogelio Singson bilang ICI Commissioner, may nakikita na po bang ipapalit sa kanya at may rekomendasyon po ba ang ICI? Well, sa ngayon walang rekomendasyon pang ICI dahil prerogative ng Presidente na mag-appoint ng mga members ng Commission. Malinaw po yan dun sa aming executive order creating the Commission. So eventually, it is talagang prerogative ng ating Presidente ang mag-appoint ng members ng Commission. But sa ngayon, sa tanong mo kung meron kayong marerekomenda ang Commission, wala pa sa ngayon. Matagal na niyo po bang alam na posible mag-resign na itong si Secretary Singson?
Well, kung sa matagal, hindi naman ganun katagal. And in fact, the letter was addressed to the President and it was immediately forwarded to the office of the President. No? So, in that matter, medyo hindi naman ganun katagalan na alam ng Commission itong matter na to. So, hindi po kayo nagulat, at least? Well, syempre, kagulat-gulat na talaga pala magre-resign nating commissioner in the sense that it will be effective on December 15 as mentioned by him during his press conference. No? So malaking nagulat rin ang commission eventually na talagang magre-resign na talaga si Commissioner Babe Singson. Pangalawang beses na ito na may nag-resign sa ICI. Hindi po ba ito makaka-apekto sa integridad ng komisyon tulad ng sinasabi ng ilan? Well, gaya nga na sinabi rin ng aming chairman kahapon nung siya humarap sa media, in-explain niya na malaking bagay na ang integridad ng commission ay nakasalalay rin sa mga miyembro ng commission, but at the same time, kailangan mahusgahan ang pagka-independent ng commission on the actions, no, referrals at saka yung mga ginagawa nito. So nakita naman ng taong bayan kung paano mag-refer ang aming commission at the same time sa mga pleadings at submissions nito sa Office of the Ombudsman, wherein nakita naman ninyo na nilalagay namin doon ng mga sapat na ebidensya na maaring magpatunay na maaring may pagkasala tong mga taong na ilagay namin sa aming referrals for investigation before the Office of the Ombudsman. So, whether or not the independence of the Commission, it is true that in a way malaking bagay kung sino ang mga miyembro nito. But sa kabila naman makikita nila na walang sinasanto ang commission at as long as there's sufficient evidence, meron tayong strong evidence to refer a case before the Office of the Ombudsman, agad-agad naman po namin sinasubmit yan sa Ombudsman. Speaking about your referrals, handa naman daw humarap si dating Senador Bong Revilla na isa sa mga inirekomenda ng ICI na kasuhan sa Ombudsman. Pero hindi raw siya naimbitahan o nabigyan ng pagkakataong depensahan yung kanyang sarili. Ano pong masasabi niyo dyan? Well, yes. Ang commission kasi, based on EO 94, fact-finding siya, nag-investigate kami kung sinong maaring responsible sa mga pag-fund, pag-plan at pag-implement ng mga alleged anomalous flood control projects, no. So wala kaming pine-prevent o hindi pinapayagan mag-appear dito sa commission, but in the same time that katulad nga ng nasabi ko, yung may mga congressmen dito na pumunta rito, sila ay voluntarily na pumunta. At the same time, tinanggap naman namin sila at pinakinggan namin ang kanilang testimony nila. No? But gaya rin ang aking na-explain this morning is that hindi naman nagtatapos ang investigation sa ICI. Ang ICI ay fact-finding, nagagather kami ng mga ebidensya, kinakalap namin yan, binubuo namin ang kaso, at nagre-refer kami sa Ombudsman. However, the Ombudsman to continue with the preliminary investigation, at doon ay maaaring, in fact, they are mandated to request or to allow anybody who will be part of the investigation to appear before them to submit their evidence to refute any accusations or charges against them. So as far as the ICI is concerned, nagbubuo kami ng mga kaso, tinatanggap namin lahat ng ebidensya at ito ay binibigay namin sa Office of the Ombudsman. So wala kaming pine-prevent, wala kaming pinagbabawal na pumunta dito at mag-explain ang kanilang side, whether voluntarily or upon invitation by the Commission. Ano pong reaksyon nyo sa interpretasyon ni na Senador Mark Villar at dating Senador Grace Poe na yung pag-refer ng ICI sa Ombudsman para sa investigasyon ay patunay daw na hindi sapat yung ebidensya para sampahan sila ng reklamo? Well, sa ngayon, ganun ang referrals namin. No? Ang referral namin right now is for further investigation because it is very important na pagka ang mga kaso ay naisampa na at naibigay na na-submit na no, sa Office of the Ombudsman, dapat malakas talaga ang ebidensya, malakas ang kaso. So, it is also within the prerogative of the Ombudsman. Sila nga ang magsusuri niyan kung there is sufficient evidence
But eventually, pagkadating nito sa kaso, ang Office of the Ombudsman na magbubuo ng kaso. No? So, ang ginawa namin is refer namin to together with all the evidence that we have. Sila magsusuri nito, i-review nila. Ngayon, kung kailangan pandagdagan ng ebidensya dyan, then sila ngayon ang they would have to go through the preliminary investigation stage and thereafter determine whether or not may proper charges can be filed against the senators. Sa ngayon po, ano yung assessment nyo sa ginagawa nyong live stream ng inyong pagdinig? Well, gaya nga na-explain ko rin, no? Ang live streaming guidelines kasi ng ICI, ang default niyan, ibig sabihin, talagang live streaming yan unless there are sufficient grounds for a resource person to request for executive session. Kasi alam namin na yung taong bayan ay gusto nila ng live stream. No? Kami rin naman. Kaya nga, yan ang default namin. Yan ang general rule ng ICI. Pagka meron kaming proceedings, live stream yan. However, we also recognize the rights of individuals, meaning our resource persons, to request and ask the commission for an executive session based on law, based on our guidelines. Gaya nga rin ang nasabi ko before, ang guidelines naman ng ICI, talagang pinag-aralan namin yan. We based it on law sa batas. It is based also sa decision ng mga korte. Hindi ho namin inimbento yan. At ang ICI sumusunod sa batas kasi po we cannot not follow the law. We have to follow that. We are not above the law. So, ang sinasabi po namin dito, pagka meron po silang rason na sapat, na basihan legal to ask for executive session, then they have the right to do so. And ang commission naman po ay magro-rule accordingly. Sige po, maraming salamat po sa oras na binahagi nyo sa Balitang Hali. Maraming salamat, Rafi. Maraming salamat, Connie. Si ICI Executive Director Attorney Brian Hosaka. Ito ang GMA Regional TV News. Balita sa Visayas at Mindanao mula sa GMA Regional TV. Sugatan ang isang lalaki at kanyang ina matapos saksakin ng isa pang lalaki sa Davao City. Sara, ano daw dahilan ng suspect? Rafi, matagal nang may hidwaan ang pamilya ng suspect at biktima ayon sa mga pulis. Base sa investigasyon, pumunta sa isang auto shop ang 43 anyos na suspect na may dalang kutsilyo. Lumaban daw ang 26 anyos na biktima gamit ang bakal na tubo pero natumba siya. Doon na siya ilang beses na sinaksak ng suspect. Sumaklolo ang nanay ng biktima pero sinaksak din siya ng lalaki. Tumakas ang suspect hanggang nakita siya ng mga otoridad na nagtatago sa isang bahay. Sinubukan umano niyang manaksak ng isang sundalong kabilang sa mga rumespondeng otoridad, kaya binaril siya bilang depensa. Dead on arrival sa ospital ang suspect. Sinusubukan pang makuna ng pahayag ang nakabaril na sundalo, mga biktima at kaanak ng suspect. 8 bahay ang nasunog sa Aravelo District sa Iloilo City. 5 ang partially damaged habang 3 ang tuluyang natupok. Wala raw tao sa bahay na itinuturong pinagmulan ng apoy hanggang kumalat sa iba pang kapitbahay. Walang naiulat na nasaktan. Sa datos ng Bureau of Fire Protection, abot sa 40,000 pesos ang halaga ng nasunog na ari-arian. Inaalam pa ang sanhi ng apoy. Mahigit 4 million pesos naman ang halaga ng nasirang ari-arian sa sunog sa Valencia, Bukidnon. 7 bahay sa Barangay Bagong Taas ang napinsala. Wala namang nasugatan. Iniimbestigahan pa ng BFP ang alegasyon ng ilang saksi na sinadya raw ang sunog. Nag-abot na ng tulong ang lokal na pamahalaan sa mga nasunugan. Mas pinaigting pa raw ng Philippine National Police ang paghahanap kay Cassandra Leong, ang kinatawan umano ng Lucky South 99 Pogo sa Porac, Pampanga. Bukod kay Ong, pinaghahanap din ng mga pulis ang iba pang akusado sa mga kasong may kaugnayan sa iligal na operasyon ng Pogo sa Pilipinas. Nahaharap si Ong sa kasong qualified human trafficking. Nitong Nobyembre nang sabihin ni Senador Win Gatchalian na hindi na nakakulong sa Correctional Institution for Women si Ong. Ayon sa Malacanang, nasa Pilipinas pa si Ong batay sa records ng Department of the Interior and Local Government. Patay ang isang dating barangay kagawad matapos barilin ng riding in tandem sa Pateros. Tinangay rin ang bag ng biktima na may lamang ₱250,000. Balitang hatid ni Bam Alegre. Kuha ito ilang sandali bago ang pananambang sa isang rider ng pulang motorsiklo sa Pateros noong Biyernes. Ang biktimang si Mark Herman Tanya,
nanungkulan noon sa Barangay San Pedro ng Pateros bilang kagawad. Pag-alis niya sa kanilang bahay bago mag-alas 10 ng gabi, nahagip sa CCTV na sinundan si Tanya ng riding in tandem. Sa kuha ng isa pang CCTV, makikitang matagal na pala naghihintay ang dalawa sa di kalayuan. Pauwi siya galing sa amin at may sumunod sa kanyang motor. Ang kwento ay sinipa ang motor, inagawang bag pagkatapos, tsaka siya binaril. Mula Pateros, sa bahaging ito ng Barangay Ususan sa Taguig na abutan ng mga suspect ang biktima. Dito mismo nakuha ng isa sa mga suspect ang bag ng biktima. Nang wala na sa kanya ang item, lumayo na yung biktima papunta rito pero sinundan pa rin siya ng isa sa mga suspect at pinagbabaril sa mismong kantong ito. Nakita namin, nakadapa na. Tapos kayo na rin tumawag ng ano, sir? Ambulansya. Oo. Tinangay din daw ng mga salarin ng bag ni Tanya na naglalaman daw ng pera na ayon sa kaanak niya, tinatayang kalahating milyong piso ang halaga. Kinuha rin ang motorsiklo ng biktima pero iniwan din ito ng mga salarin sa hindi kalayuan. Patuloy ang investigasyon ng pulisya sa pagkakakilanlan ng riding in tandem pati ang motibo sa pagpatay. Robbery ang isa sa mga anggulong tinitignan ayon sa kaanak ng biktima. Wala raw silang alam na kaaway ang dating barangay kagawad. Ang lokal na pamahalaan ng Pateros nag-alok ng reward money na 300,000 pesos sa sino mang makakapagbigay ng impormasyon tungkol sa mga salarin. Kapatid ko, very active siya sa community, no? Out of pocket niya kinukuha yung mga gastusin para sa barangay. Kahit sa mga liga, siya yung nagsusponsor. Bam Alegre, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Update po tayo sa pagharap sa media ni ICI Commissioner Rogelio Babe Singson kaugnay sa kanyang resignation. May ulat on the spot si Joseph Moro. Joseph! Rafi, pinaliwanag nga nitong si ICI Commissioner at dating DPWH Secretary Rogelio Singson na stress sa trabaho ang dahilan kung bakit siya nagbitiw sa pwesto sa komisyon. Sa pagharap niya sa media ngayong umaga, sinabi ni Singson na simula nang tanggapin niya raw ang trabaho sa ICI ay ilang beses siya naglabas-masok sa ospital dahil sa mga nararamdaman niya tulot ng stress sa trabaho. Bukod dito ay pinakausapan din daw siya ng kanyang pamilya na bitawan na muna ang trabaho niya sa ICI. Sabi ni Singson, hindi raw sa umaayaw siya sa trabaho pero tingin niya ay nagawa na niya ang dapat niyang gawin sa komisyon kaugnay sa pagpapaliwanag ng proseso ng budget ng DPWH. Dagdag pa ni Singson, sa kasalukuyang porma ng ICI ay kulang raw ang kapangyarihan nito at nanawagan siya sa Kongreso na ipasa na ang upgraded version ng ICI na kung sakasakali daw ay dapat ay maging miyembro nito ay mga retired justices o mga lawyers. Itinanggi ni Singson na may interference o may nakikialam sa trabaho ng ICI. Ang mga ibinigay raw nito mga referral ay ipinauubaya na niya sa pag-assess ng legal team ng komisyon. Tungkol naman sa mga pahayag ni dating ako Bicol Party List Representative Saldi Co, ayon kay Singson ay hindi ito sapat na basehan para imbestigahan si Pangulong Marcos. Narito po ang pahayag ni ni Commissioner Singson. The burden of this problem cannot rely solely on ICI. We need a strong support from the Office of the President. We need strong support from both houses of Congress. Otherwise, on its own, without the necessary powers, unfortunately, it will not move as fast as we want to. Rafi, ayon dito kay Commissioner Singson ay sa December 15 pa officially ay bababa na siya sa pwesto sa ICI. Pero kung kakailanganin naman daw siya ng komisyon ay handa siyang tumulong dito, Rafi. Maraming salamat, Joseph Morong. Sa ibang balita, arestado sa Quezon City ang dalawang lalaking naabutan ng mga otoridad na nag-aaway sa kalsada. Ang sanhiraw ng gulo, konsehan sa droga. Balitang hatid ni James Agustin. Nakuna ng CCTV ang komosyong ito sa pagitan ng lalaking nakaangkas sa motorsiklo at lalaking nagbibisikleta sa Barangay Bay sa Quezon City kahapon. Hindi nahagip sa CCTV ang mga sumunod na nangyari. Maya-maya inaresto na ang dalawa na ayaw magpaawat sa mga responding traffic enforcers habang nagpapambuno sa Quirino Highway.
Sa imbestigasyon ng pulisya, 11 sa iligal na droga ang pinag-ugatan ng komosyon. Ang nakabisikleta ang tulak umano ng droga habang nakaangka sa motorsiklo ang parokyano niya. Ito si suspect number 1, siya yung nagbebenta. Tapos nag-meet sila dito sa isang barangay, din binayaran ni suspect number 2 ng yung agreed amount nila kapalit ng droga. So nung umalis na itong bumili si suspect number 2, ito naman si suspect number 1, binuksan niya yung nakabalot na pinangbayad. Doon, na-found out niya na yung laman pala no, hindi pera, kundi puro mga dyaryo. Nakuha ang 25 gramo ng shabu na nagkakahalaga ng 170,000 pesos. Nabawi rin ang mga peraso ng dyaryo na dapat sana'y 15,000 pesos na pera na pambayad sa droga. Ito yung dalawa na to is mga street level individual. So, nagtutulak talaga itong mga to. May mga prior records na to sa iba-ibang kaso upon verification natin. So yung isa is nagtutulak talaga dito sa Barangay Balonbato, yung tumatawid sa kabilang barangay. Ayon sa 24 anyos sa sospek, hindi niya alam na shabu ang daladala niya. Pumayag lang daw siyang iabot ito dahil sa pangakong bibigyan siya ng 500 piso. Hindi ko naman ho talaga galing sa akin yun, sir, na naipaabot lang din ho talaga sa akin. Wala rin po akong ka-idea na ganun pa rin laman nun, sir. Ang 26 anyos sa sospek iginiit na hindi rin niya alam na puro dyaryo at hindi pera ang ipinaabot umano sa kanya. Wala po talaga siya akong alam dun eh. Sumama lang din po, hindi ko po, wala po akong alam. Maharap ang dalawa sa mga reklamong alarming scandal, disobedience, and resisting arrest. Ang 24 anyos sa sospek may karagdagang reklamong paglaba sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. James Agustin nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito na ang mabibilis na balita. Patay ang isang lalaki matapos saksakin ng isa pang lalaki sa Pasig. Sa kuha ng CCTV, naglalakad ang biktima sa Ortigas Avenue nang bigla siyang undayan ng saksak sa likod ng suspect. Agad tumakas ang lalaki. Nahuli rin naman siya kalaunan. Base sa investigasyon, posibleng love triangle ang dahilan ng krimen. Dati raw kasing kasintahan ng biktima ang girlfriend ngayon ng suspect. Mismo ang babae ang nagturo sa pulisya kung saan makikita ang suspect. Sinusubukan pa namin siyang kunan ng pahayag. Nahuli sa in-trumpet operation ang 7 suspect ng investment scam umano sa Batangas City. Ayon sa NBI Calabarzon, ginagamit ng 7 sa kanilang pang-i-scam ang pirma ng mga kilalang tao at logo ng international organizations para mapaniwala ang kanilang mga biktima na namumuhunan sa kanila. Nag-issue rin umano ng peking diplomatic passport ang mga suspect. Milyong-milyong piso na raw ang natangay nila sa kanilang mga biktima mula sa iba't ibang probinsya. Wala silang pahayag. Ilang kapuso stars ang mapapanood this year sa Metro Manila Film Festival. Una riyan ang romantic film na Love You So Bad na pagbibidahan ni Will Ashley at Dustin Yu with Bianca De Vera. Produced yan ng GMA Pictures, Star Cinema at Regal Entertainment. Kamakailan naman present ang inyong mare sa MediaCon ng Bar Boys After School. Bida rin dyan si Will kasama sina Bryce Eusebio, Tris Malvar at Rocco Nasino. Kasama din nila sa film sina Glyza De Castro at Royce Cabrera. Present din ang inyong mare sa star-studded na grand media launch ng Shake, Rattle and Roll, Evil Origins. Mapanood din sa film si Dustin with Carla Abellana, Ashley Ortega, Isabel Ortega, Matt Lozano, Althea Ablan at Manilyn Reynes. Bibida naman sina Zoren, Carmina Villaruel, kasama ang kanilang mga anak na sina Mavi at Cassie sa Reconnect. Tampok din dyan sina Kelvin Miranda, Angel Guardian at Kokoy De Santos. Abangan ang inyong paboritong kapuso star sa December 19 sa MMFF Parade of Stars sa Makati City. 1 p.m. mag-a-assemble sa Diosdado Macapagal Boulevard ang floats ng mga kasaling pelikula ayon sa MMDA. Tinatayang tatagal ang parada ng halos 2 oras. Ito ang GMA Regional TV News. Pasintabi po, isang naaagnas na bangkay ng lalaki ang natagpuan sa loob ng isang kotse sa Talisay, Negros Occidental. Ayon sa pulisya, nakita ang bangkay sa driver's seat ng kotse sa barangay Efigenio Lizares. Iniulat yan ng mga residente matapos nilang matukoy na galing sa kotse ang masangsang na amoy. Ayon sa may-ari ng kotse, matagal nang hindi ginagamit ang sasakyan.
Kinumpirma rin niya na walang lock ang sasakyan. Sabi ng pulisya, posibleng binalak ng lalaki na nakawin ang kotse. Hindi patukoy ang pagkakakilanlan ng bangkay. Patuloy ang investigasyon. Ito ang GMA Regional TV News. Pasintabi po, isang naaagnas na bangkay ng lalaki ang natagpuan sa loob ng isang kotse sa Talisay, Negros Occidental. Ayon sa pulisya, nakita ang bangkay sa driver's seat ng kotse sa barangay Efigenio Lizares. Iniulat yan ng mga residente matapos nilang matukoy na galing sa kotse ang masangsang na amoy. Ayon sa may-ari ng kotse, matagal nang hindi ginagamit ang sasakyan. Kinumpirma rin niya na walang lock ang sasakyan. Sabi ng pulisya, posibleng binalak ng lalaki na nakawin ang kotse. Hindi patukoy ang pagkakakilanlan ng bangkay. Patuloy ang investigasyon. Sa Sabado, Part 2 na ng 23rd Anniversary Special ng Magpakailanman. Complex emotions ang napanood sa Part 1 na pinamagatang Sa Likod ng Krimen. Si Mikey Quintos ang gumanap na nakababatang Linda, ang rape victim na kalaunay naging hired killer. Sa pagpapatuloy ng kwento, gaganap ng Linda si Beauty Gonzalez sa episode na Ang Babae sa Death Row. Pag-amin ni Beauty at Mikey, pareho silang nakaramdam ng pressure para bigyan ng magandang pagganap ang karakter ni Linda. And I really want to give my best because totoong story po to sa totoong tao, sa totoong buhay. So I want to give justice for it. Ako natakot ako sa kanya, playing her. It was very dark. I'm not gonna deny. Pero these things happen in real life. Update po tayo sa lagay ng panahon ngayong bagyo na ang LPA sa loob ng PAR. Kausapin po natin si Pag-asa Weather Specialist Charmaine Varilla. Magandang umaga at welcome sa Balitang Hali. Yes, magandang umaga din po sa ating lahat. Ma'am, nasaan na ho ba ang lokasyon ng bagyong Wilma sa mga sandaling ito? Yes po, no. So, ang huling lokasyon po nitong si bagyong Wilma ay nasa layong 625 km silangan po yan ng Katarman, Northern Samar. At may itinaas na hubang wind signal sa bansa? Yes po, may mga nakataas na tayong wind signal. Kanina lang po alas 11 ng umaga at kasama po dyan ang Northern Samar, Eastern Samar, Samar, Biliran, Leyte, Southern Leyte at sa may parte naman ng Mindanao. Kasama dyan ang Surigao del Norte, including Siargao at Bukas Grande Islands, tsaka yung Dinagat Islands pa. I see. At mataas ho ba ang chance na mag-landfall ng bagyo kung sakasakali? Saan at kailan ho ito iaasahan? Yes po, nananatili pa rin po yung mataas na chance na mag-landfall na itong binabantayan natin si bagyong Wilma. Dito po yan sa may parte ng Eastern Visayas. Sa pagitan po ng Eastern Visayas at dito sa may Caraga. So expected po yan na time frame bukas hanggang sa Sabado. At inaasahan ho ba na magiging maulan ang weekend dahil sa bagyong Wilma? Kung sakasakali, alamin ho natin again yung mga lugar na maapektuhan. Ma'am Charmaine? Babalikan po natin si Ms. Charmaine Varilla, ang ating weather specialist mula po sa Pag-asa. Mahigit 79 billion pesos daw ang nawala sa Kabanang Bayan dahil sa ghost flood control projects mula noong 2016. Ayon yan kay Senate Blue Ribbon Committee Chairman Ping Lacson, batay sa update na report na isinumiti ng Department of Public Works and Highways sa komite. Sabi ni Lacson, hindi pa kasama sa 79 billion pesos ang nasayang na pondo dahil sa substandard projects. Pagtitiyak naman ng Senate Finance Committee Chairman Win Gatchalian, wala nang makakalusot na ghost projects sa 2026 budget. Ngayong araw, inaasahang ipapasa ng Senado ang 2026 General Appropriations Bill sa second reading. Sa susunod na linggo naman, target simulan ang pagpupulong ng Bicameral Conference Committee. Sa iba pang balita, isang bahay ang nasunog sa barangay Tandang Sora sa Quezon City. Nakaligtas po ang dalawang umuupa sa bahay. Balitang hatid ni James Agustin. Nabulabog ng sunog ang mga residente ng isang village sa barangay Tandang Sora, Quezon City pasado alas 2:30 na madaling araw kanina. Itinaas ng Bureau of Fire Protection ang unang alarma. Hudyat para rumisponde ang 12 fire truck sa lugar.
Ayon sa mga residente, mabilis na kumalat ang apoy sa bahay. May narinig akong sumisigaw, tulong-tulong. Ayun, nagdali-dali akong lumabas. Tapos ayun, nakita ko na may sunog na pala sa kapitbahay. Actually, lumalaki na siya. Tsaka nakikita ko na yung mga apoy sa loob. May sumisigaw na dyan sa labas na may nasusunog. So anak ko rin, kinatok ako. So pagkalabas ko nga, nakita ko may usok na. So tumawag na ako sa 122. Ang problema, yung bumbero iikot sana sa kabila. Hindi makadaan dahil may mga naka-double parking dyan sa likod. Kaya isa lang ang nakapasok dito. Napula ang sunog matapos ang halos 1 oras. Ligtas na nakalabas ang 2 umuupa sa bahay. Ayon sa BFP, natupok ang isang bahay. Iniimbestigahan pa nila ang sanhi ng apoy. Malaki na yung apoy, kaya naubos yung loob niya ng bahay. Pero ang maganda dito, meron kaming fire hydrant dito. Kaya continuous na supply namin ng tubig. Kaya hindi kami masyadong nahirapan sa operations. Inaalam pa ng mga otoridad ang kabuang halaga ng pinsala sa ari-arian. James Agustin, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Abiso sa mga mamimili, tumaas ang presyo ng galunggong sa ilang pamilihan sa bansa. Ayon sa Department of Agriculture, kulang talaga ang supply ng galunggong kaya mataas ang presyo. Sa Mega Q-Mart sa Quezon City, 280 hanggang 320 pesos ang kada kilo niyan. Sa Kamuning Market naman, hanggang 400 pesos kada kilo ang frozen galunggong. Lalo pa yan nagmahal kumpara sa average price ng galunggong mula noong November 24 hanggang 29 na batay sa monitoring ng Department of Agriculture. Mungkahi ni Agriculture Secretary Francis Q. Laurel Jr. maghanap na lang ng alternatibo sa galunggong. Kung ganyan kamahal yun, magmanok na lang kayo, mag-ano nila, di ba? Days na lang, Pasko na. Silipin natin ang ipinagmamalaking Christmas decorations sa ilang probinsya. Sa Baguio City, pinailawan na ang giant Christmas tree na yari sa kawayan at recycled materials. Lalo pang nagliwanag ang Session Road sa parada ng makukulay na parol. Tila trip around the world naman ang installations sa Surala, South Cotabato. Landmarks abroad ang mga ito gaya ng Leaning Tower of Pisa ng Italy, Christ the Redeemer statue ng Brazil at Egyptian pyramids. Going up for the holidays na rin ang Magsingal Ilocos Sur. Hot air balloons ang eksena ng mga pamaskong palamuti mula sa Christmas tree hanggang sa iba pang installations. Mainit na balita, tumanggi si Davao City 1st District Representative Paulo Duterte na humarap sa Independent Commission for Infrastructure kaugnay sa investigasyon sa flood control project sa kanyang distrito. Sa isang Facebook post, iginiit ni Duterte na walang kapangyarihan o jurisdiction ng ICI sa kanya. Anya, binuo at bahagi ng executive branch ng ICI at may separation of powers ang executive at legislative branch. Wala rin man daw siyang maisasagot tungkol sa issue sa budget insertions dahil hindi siya bahagi ng House Appropriations Committee. Sa halip na si Duterte, mas dapat anyang imbestigahan ng ICI ang First Family, si dating House Speaker Martin Romualdez at si dating Congressman Zaldi Co. Ang imbitasyon ng ICI ay kasunod ng hiling ni ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino na imbestigahan ng mahigit 4 billion pesos na halaga ng flood control project sa distrito ni Duterte mula 2019 hanggang 2022. Nauna lang sinabi ni Congressman Duterte na handa siyang maimbestigahan dahil wala siyang tinatago. Sisikapin pang kunin ang sagot ng ICI sa pagtanggi ni Congressman Duterte sa kanilang imbitasyon. For today's video, bida ang kwelang mag-ama from Taytay Rizal. Dahil po yan sa kanilang good vibes na content. Mukha kasing nagmanang anak sa kakulitan ng kanyang daddy. Ayan, sa viral video, pinapainom na ni Adam sa kanyang daddy Joe ang kape nito dahil natutunaw na daw ang yelo. Pero dead ba si daddy? May take 2 si Adam pa niyan, ha? Si
Kay Daddy. Oo. Oh, di ba? Sweet sana ang pag-abot niya sa kape. Kaso daliri ni Adam ang ipinasok sa bibig ni Daddy. Kaka-cellphone kasi yan ni Daddy. Kaka-cellphone mo yan eh. Parehong napangiti na lang sila sa kakulitan. Ang video na yan, benta sa netizens na may mahigit 1 million views na sa TikTok. Kaya naman certified Trending! Kaka-good vibes naman talaga. At ito po ang Balitang Hali. Bahagi kami ng mas malaking misyon. Ako po si Connie Season. Rafi Tima po. Kasama nyo rin po ako, Aubrey Carampel. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino.